Binibini. Nakita mo ba? Ang sinundo ay ang ninuno ng pamilyang Ye. Hindi ko palaga alam kung ano ang iniisip ng amo. Ipapapakasal niya ang binibini sa isang matandang halos nasa hukay na ang kalahati ng katawan. Fiao King, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang pamilyang Yi sa mundo ng negosyo, militar, at politika, ay parang mga pinakamataas na nilalang. Ang ninuno na kayang pamunuan ang ganoong pamilya, ay kayang, sa isang iglap, wasakin ang pamilyang Su. Mahina ang aking katawan at madalas makasakit. Wala na akong gaanong oras. Ito na lang ang huling kontribusyon na magagawa ko para sa pamilyang Su. Bago ako mamatay. Asawa ko. Bakit ka sumisigaw ng kung ano-ano? Sino ang asawa mo? Mga labing parang cherry. Kilay na parang dahon ng willow. Balat na parang itlog na binalatan. Napakakinis. Mas maganda ka pa sa litrato. Gino. Sumusobra na po kayo. Mahina lang ang katawan mo. Ito lang. Kainin mo ito. Lilinisin ko ang iyong katawan. Gagaling ka na. Binibini. Hindi natin kilala ang taong yan. Huwag na huwag kang kakain ng kahit ano mula sa kanya. Anong alam mo, bata? Buksan mo ang bibig mo. Isek. Ikaw. Anong pinakain mo sa akin? Fiao King. Pakiramdam ko ang init ng katawan ko. Ama lang na maini. Halika. Sumama ka sa akin. Dalawa ise. Pagdikitin ang mga palad. Walang ibang isipin. Ipunin ang enerhiya sa tiyan. Linisin ang katawan. Binibini. May tao. Bilisan nyo, may tao. Ang aming binibini ay kinidnap. Sa gitna ng araw, naglakas loob siyang manghostege. Napakawalang hiya. Suking me. Naglakas loob siyang ihostege ang pinakamagandang babae sa mundo. Avat. Kulungan nyo ang aming binibini. Sig. Parang bumangga ako sa isang hindi nakikitang peder. Masamang salamang ka. Masamang salamang ka ito. Sa gitna ng araw, paano mo nagawang bastusin? Ang aming ginang. Sobra na yan. Gino, binastos po ang ginang. Dali, pumunta ka rito. Gino, siya po ang humahak sa ginang. At siya rin po, ang humipo sa ginang. Paano mo nagawang galawin ang miyembro ng pamilyang Su? Wasakin siya. Opo. Ano? Gino, may salamang ka siya. Ipatawag ang apat na dakilang dalubhasa ng Yuncheng. King Long. Baihu. Suan Wu. Zook. Pagbati, Ginoong Su. Sino ba ang taong ito? Para kailanganin pa kaming apat na dakilang dalubhasa. Na kumilos ng sabay-sabay? Apat na dakilang dalubhasa. Ang demonyong ito ay binastos ang aking anak na si Suking Mei. Ang aking mga auhan ay hindi man lang makalapit sa kanya. Ito ay pagpapalit anyo lamang ng tunay na enerhiya. Kailangan pa ba kaming apat? Na ipatawag para dito? Ako lang ay sapat na. Baihu, sa loob ng maraming taon na iyan, hindi pa rin nagbabago ang pagyayabang mo. Hindi mo nga masira ang isang harang. Hindi yan ganoon kadali. Sabay tayong kumilos.
Kumusta ang pakiramdam? Tumayo ka. Anong klaseng halimaw yan? Ang apat na dakilang dalubhasa ng Yuncheng. Hindi sila kalaban niya. Ito. Anong klaseng makapangyarihang nilalang ito? Ang lakas ng taong ito ay nakakatakot. Baka kahit ang isang Wusheng ay hindi niya kalaban. Kayo, apat na maliliit na bata, na may kasanayang pang-amateur, naglakas loob pa ring lumabas para makipaglaban. Ngayon, dahil sa pinsala sa inyong pundasyon, mabubuhay pa kayo ng 3 hanggang 5 taon. Hindi pa ba kayo alis? Tara na. Kahit marunong ka ng kaunting salamang ka. Ano ngayon? Si King Mei ngayon ay ang kasintahan ng ninuno ng pamilyang Ye. Makikipaglaban ka sa pamilyang Ye. Ilang tapang ang mayroon ka. Bata ka pa. Huwag kang masyadong mainitin ang ulo. Ayon sa patakaran, dapat kitang kawaging biyenan. Pero mas matanda ka pa kay Xiao Juan. Napakasama naman nito. Anong kalokohan to? Atawagan ko na ngayon ang pamilyang Ye para ayusin kanila. Huwag po. Hindi niya po ako binastos. King Mei, bakit mo pa siya ipinagtatanggol? Andaan mo, ikaw ngayon ang magiging babae ng ninuno. Ang pamilyang Ye. Ang pamilyang Ye na kayang magbabago ng lahat sa isang igla. Ah, iniligtas niya ako. Ang sakit ko. Gumaling na. King Mei, gumaling ka na. Kapag nalaman ito ng pamilyang Ye, tiyak na matutuwa sila. Baka nga, dagdagan pa nila ang dote. Ang kayamanan ay parang ulap lang. Bilang aking babae, hindi ko kayo pababayaan. Binabalaan kita. Wala akong pakialam kung sino ka. Ang kalabanin ang pamilyang Ye ay kamatayan. Iniligtas mo ang anak ko, kaya may utang na loob ang pamilyang Su sa iyo. Pero kung may masama kang balak, ako mismo ang hindi magkapatawad sa iyo. Umalis ka. Magkita tayo sa engagement party. Huwag na huwag kang pupunta sa engagement party. Hindi ka palalampasin ng pamilyang Ye. Sakay na. Ang ganda niya. Mabait at maunawain. Bagay siyang maging asawa ko. Kumonekta na. Kumonekta na. Xiao Juan, maganda ang napili mong asawa para sa akin. Kung gusto ng ninuno, ayos na. Ipapaalam ko na sa mga inapo ng pamilyang Ye na gawing masaya at enggrande ang kasal mo. Mabuti, may paggalang kayo. Lahat kayo ay mga mabubuting apo ng ninuno. Ninuno. Sa mga panahong wala ka sa bundo, ang mga inapo ng pamilyang Ye ay dumami at lumagana. Ang mga nangunguna sa iba't ibang industriya ay nasa buong mundo. Dahil sa kasal ng ninuno, bigyan natin ng magandang pagbati ang ninuno. Mabuti, makikilala ko rin sila. Tingnan natin ang kasalukuyang kalagayan ng pamilyang Ye. Bawat isa sa atin ay ipaalam sa ating mga inapo na gawing masaya at enggrande ang kasal ng ninuno. Ulat. Dragon King. Ang lahat ng labi ng lahi ng dugo ay nalipol na. Ang pinakamahalagang kayamanan ng lahi ng dugo, ang espada ng hari ng dugo ay narito. Espada ng hari ng dugo. Napakabigat ng mga kasalanang nagawa ng espada ng hari ng dugo. Tanging ang ninuno ng pamilyang Ye ang makapagpapalinis sa dumi nito. Dragon King. Tumawag ang matandang Ginoo. Bukas na ang engagement party ng ninuno. Ikakasal ang ninuno. Ihanda ang regalo ko. Kailangan kong pumunta sa Yuncheng. Ano? Ikakasal na ang ninuno namin. Alam ko na. Ikakasal na ang ninuno. Magandang balita. Magandang balita talaga. Ang ninuno. Siya ba yung madalas banggitin ng chairman? Ang ninunong walang kamatayan. At laging mukhang bata. Nga. Minsan, nagkaroon ako ng pagkakataong makita ang ninuno. Noong panahong yon, ang hitsura niya ay parang nasa 20 taong gulang pa lang. Siya ay isang Diyos na nakamit ang Dao. Ihanda agad ang eroplano. Punta tayo sa Yuncheng. Masarap to. Bakit ka nandito? Umalis ka na agad. Huwag kang magpakita sa pamilyang Ye. Ano bang sinasabi ninyo? Ngayon ang araw ng kasunduan natin. Kung hindi ako ang dumating, sino ang pakakasalan mo? Iniligtas mo ang buhay ko. Ako, Dapat ay ibibigay ko ang sarili ko sa'yo. Pero, ang ninuno ng pamilyang Ye ay nagkagusto sa akin. Kung sisirain ko ang kasunduan, para sa'yo at sa akin, para sa pamilyang Su, ito ay magiging isang kalamidad. Huwag kang maging padalos-dalos.
Ilalabas kita rito. Paano kung ako nga ang ninuno ng pamilyang Ye? Ingnan mo, yon ang ninuno ng pamilyang Ye. Hindi natin siya kayang kalabanin. Umalis ka na. Sinasabi mong siya ang ninuno ng pamilyang Ye. Pagbati sa ninuno ng pamilyang Ye. Mabuti, mabuti, mabuti. Tumayo na kayo. Mangyaring umupo po kayo, ninuno. Salamat. Ang puwet ko. Salamat to. Ang lakas ng loob. Mangahas na gawin ito sa pamilyang Ye. Nanggugulo sa piging. Ikaw ang apo ni Xiao Juan, di ba? Kung gayon, ikaw ang aking. Ama, 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 ama. Ikaw ang aking apo sa kalampakan. Sino ang apo mo sa talampakan? Bumaba ka agad sa upuan. Umalis ka dyan. Binibining Ye. Pasensya na po talaga. Kaibigan ko po siya. Hindi niya po sinasadya. Ang ganda namang babae. Huwag kang matakot, asawa ko. Sana ang magiging ninuno ninyo. Lumuhod kayo at magbigay galang. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag ka nang magsalita pa. Ang pamilyang Suba. Sinasadya ninyo kaming hamunin. Naghanap pa kayo ng baliw na tulad nito. Para manggulo. Binibining Ye. Hindi po kasalanan ni King Mei ito. Ang taong ito po. Ginugulo niya po si King Mei. Nangahas na apihin ang aking ninuno. Ang pagsuway sa nakakataas ay isang malaking kawalang-galang. Ngayon, ikaw rin ang aking apo sa kalampakan. Hindi na kita papansinin. Sasampalin kita. Ete, may mahika siya. Sukaywan. Mas mabuti pang ipaliwanag mo ng maayos sa akin. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Binibining Ye. Itong taong ito, kinukulit niya si King Mei. Siya lang ang may gusto kay King Mei. Wala itong kinalaman. Sa pamilyang Sunamin, King Mei, halika rito agad. Binibining Ye. Pasensya na po talaga. Ang kaibigan ko po kasi. May problema po sa pag-isip. Patawad po. Dapat kang humingi ng kawad sa ninuno. King Cheng, magkapamilya naman tayo. Ang kaunting di pagkakaunawaan na yan, ay, alimutan na lang natin, Ikaw pala si King Mei, Ang ganda mo talaga. Ninuno, Anong ginagawa mo? gusto kanyang samandalahin. Ang babae ko, hindi pwedeng hawakan ng iba. Ang babae mo, ngayon ang engagement party namin. Ni Binibining Su. Sino sa Yuncheng ang hindi nakakaalam? Sino ang hindi nakarinig, Sabi mo, ikaw ang 800 taong gulang na ninuno. Ang pamilyang Su. Natural, ako ang ninuno. Kung ikaw ang ninuno ng pamilyang Su, Sino naman ako? Sino bang nakakaalam kung saan ka galing? Amoy tayo ka. aking mahal na apo sa uhod, linisin mo ang bibig mo. Paano mo naman nasasabi ang ganyang masasamang salita sa iyong ninuno? Punyeta ka. Ikaw ang ninuno? Nakakatawa. Ako ay naging immortal, at nabuhay ng walang hanggan. Ikaw na batang paslit. Sinong tumingin. Malinaw na malinaw. Tama po kayo. Sa totoo lang, dahil sa nangyari kay King Mei, nagpapasalamat pa ako sa kanya. Pero ngayon, mukhang siya ay isang mapanlinlang na aw. Napakakapal na mukha. Sinasabi mong ikaw ang ninuno ng pamilyang Ye. May maniniwala ba sa iyo dito? Paano ninyo naman patutunayan na siya ang totoo? Kailangan pa ba ng patunay? Sinong may matinong pag-iisip. Alam kung sino ang totoo at sino ang pek. Tama ang sinabi ng ninuno. Hindi na kailangan pang paghiwalayin. Malinaw na malinaw. Hindi mo na kailangang bulahin pa ako. Ikaw. Apek. Mga gwardiya, palabasin niyo siya. Teka lang. Kuya, bakit ka narito? Ang lahat na mayroon ang pamilyang Ye ay bigay ng ninuno. Ngayon ang kasal ng ninuno. Paano ako mawawala? Ang taong ito ay nagpapanggap na ninuno ng pamilyang Ye. Ginugulo ang engagement party ng ninuno. Ang apo sa puhod na ito ay hindi masama. Sa murang edad, naabot na niya ang antas ng Wusheng. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang pinakabatang Dragon King. Ang Daxia, ang God of War na nagbabantay sa 4 na direksyon. Lahat sila ay tauhan ng aking kuya. Ang kalabanin ka na isang impostor ay madali lang. Ang ninuno ay ang pinakamataas sa pamilyang Ye.
ang pinakabanal na nakatatanda. Ngayon, sinumang maglakas loob na magpangga, ang mga taong sangkot, ay ibibilanggo sa bilangguan ng mga buhay na patay, at hindi na makakabangon kailanman. Bilangguan ng mga buhay na patay. Iyon ang pinakanakakatakot na bilangguan. Sa buong mundo, walang nakakaalam kung nasaan ang bilangguang iyon, at wala pang sinuman ang nakalabas ng buhay sa bilangguang ito. Kung sino man sa inyo ang umamin, iiwan ko siyang buo ang katawan. Malabo ang kanyang mukha. Mukha siyang ordinaryong tao. Ako ay mula sa angkan ng Maosyan. Iyak na mas mataas ang aking lakas kaysa sa kanya. Mahal na Dragon King, dahil malapit na akong ikasal sa pamilyang Ye, maaari bang bawasan ang parusa? King Mei, Tumahimik ka. ito ba ang bagay na dapat mong pakialaman? Huwag kang mag-alala, asawa ko. Hindi kita niloloko. Kayo. Hanggang ngayon, Apo sa kuhot, sabihin mo lang ang gusto mong sabihin. Mas matanda ako sa iyo ng maraming henerasyon, kaya hindi kita sisisihin. Bata, alam mo ba kung gaano kalaking gulo ang pinasok mo habang hindi pa nagsasalita? Ang aking apo, bilisan mo at lumuhod para umamin sa kasalanan mo. Kuya, paano magiging binata? ang ninuno, Huwag kang magpaloko. Sa taong ito, makapangyarihan ang ninuno, matagal na siyang hindi bumababa ng bundok, maliban sa ilang matatandang iyon. Wala pang nakakita sa kanya, pero mayroon akong paraan para makilala ang ninuno. Ang espada ng hari ng dugo, ang pinakamahalagang kayamanan ng lahi ng dugo, ay nakapatay ng di mabilang na buhay. Naglalaman ito ng walang kapantay na masamang enerhiya. Kung hawakan ito ng ordinaryong tao, mawawala ang kanilang katinuan, at sila ay babalikan nito. Ngayon, ang espada ng hari ng dugo ay nakabaon dito, kahit ako ay hindi makabunot. Alam ko na. Kahit hindi pa natin nakikita, ang mukha ng ninuno, ang kapangyarihan ng ninuno ay napakalakas. Hindi siya ordinaryong tao. Tama. Ngayon, tanging ang ninuno ng pamilyang Ye lang ang makakabunot ng espada ng hari ng dugo, at makakapaglinis ng masamang enerhiya nito. Masamang enerhiya lang yan. Ako ay nag-aral sa Maosyan. Pinakamahusay ako sa pagtataboy ng masamang enerhiya. Kung ordinaryong tao, ang humawak sa espada ng hari ng dugo, sa pinakamagaan, mawawala ang katinuan. Sa pinakamalala, masisipsip ang dugo, at mamamatay agad. ninuno, sigurado akong mabubunot mo yan. Hayaan niyo po ang inyong apo. Tingnan niyo ang lakas niyo. Ama, tingnan niyo to. Ito ang lihim na sining ng Maosyan. Sa pagpapaalis ng masasamang espiritu. Nakita na siguro ng iba, di ba? Ito ang tunay na lakas ng ninuno. Ikaw na pekka. Naglakas loob ka pang manloko sa pamilyang Ye. Ang espada na ito ay medyo masama. Ang sining ng Maosyan ay hindi kayang panagutan ang backlash. Bangon, espada. Ninuno. Ang kapangyarihan ng espada ng hari ng dugo ay napakalaki, kahit ang ninuno. Hiya pa ring bunutin ito. Pinsan, nakita mo ba? Tunay ang ninuno. Nabunot niya. Ang magawa mo yan ay hindi na madali. Sayang lang, naapektuhan pa rin ang backlash ng espadang ito. Ang yabang mo. Ang espadang ito ay puno ng masamang enerhiya. Ikaw na walang silbi. Kapag nahawakan mo ang espadang ito, magiging dugo ka. Tama, ang masamang enerhiya ng espada ng hari ng dugo. Alam ko yan, ang ninuno ay, bunutin mo ang espada para patunayan siya. Ikaw naman, bakit hindi mo binunot ang espada? Talagang may mamamatay. Huwag kang magpakabayani. Huwag kang mag-alala, espada lang yan. Sobrang kayabangan. Ang kasamaan ng espada ng hari ng dugo. Kahit ang pinsan ko, hindi kayang hawakan. Ikaw na isang walang kwenta. Iniisip mo pa rin. Medyo may problema nga. Kung sumabog ang kasamaan sa itaas, maapektuhan ang buong bulwagan. Talagang nabunot niya. Impossible. Talagang impossible. Nakakatawa. Ang kasamaan sa espadang ito, nalinis ko na lahat. Ngayon, kahit sinong ordinaryong tao, ay ang bunutin yan. Nabunot ko. Kaya ko na ring bunutin. Tama ang sinabi ni Ninuno. Ang kasamaan sa espada. Talagang nalinis na. Nabunot din ni Wensuan. Ang kasamaan sa itaas, nalinis na, pero ako ang naglinis niyan. Ngayon, kahit 3 taong gulang na bata, kayang bunutin yan. Ano ang ipinaggataka ninyo? Ang mga tao sa lugar, makikita naman, na ito ay malinaw na. Ang anting-anting ng aking ninuno, umepekto na. Paalisin ang masamang enerhiya na ito. Sinaktan ko ang sarili ko. Siya ay nagpapanggap lang. Sinasamantala ang sitwasyon. Tama, nakita nating lahat.
Ang hirap ng ninuno sa pagbunot ng espada. Ang masamang enerhiya na ito, tiyak na inalis ng ninuno. Ang pagdududa sa ninuno kanina ay kasalanan ni King Sheng. Patawarin po ninyo ako. Hindi ninyo kasalanan ito. Kasalanan niya lahat. Nagpapanggap lang. Tapos na ang lahat. Kuya, ngayon na malinaw na kung sino ang ninuno, dali, ikulong na ang walang kwentang ito. Sa bilangguan ng mga buhay na patay. Sabi mo, ikaw ang nag-alis ng masamang enerhiya sa espada. Ako nga. Kung kaya mong linisin ang masamang enerhiya. Kung gayon, linisin mo uli. Sige. Bakit ganito? Ang lakas ng enerhiya ng espada at ng pagpatay. Walang nabawas kahit kaunti. Ao lang naman siya. Ninuno, Hindi ko akalain na hindi ko mabasa ang kapalaran niya. huwag kang magulat. Nabuhay ako ng 800 taon. Hindi ako basta-basta, na mababasa mo lang. Pangkukulam. Kinulam niya ang ninuno. Paano mo nagawa? Nabastusin ang aming ninuno. Inaakala mo bang walang sinuman sa pamilyang Ye? Ay, aking mahal na apo sa talampakan. Mahina pa rin ang iyong lakas. Mag-ensayo ka pa ng 200 taon. At magkakaroon ka na ng 10 bahagi ng kapangyarihan ko. Paano nangyari yon? Ang aking pinsan ay nagtagumpay sa loob ng maraming taon. Pumatay ng di mabilang na mga dayuhan. Hindi pa siya natatalo kailanman. Pero natalo siya ng 1 dalili lang. Naitaboy siya ng 1 dalili lang. Kaya pala naglakas loob siyang manggulo. Sa engagement party ng pamilyang Yi, mukhang pinaghandaan niya ito. Pakiusap, ipatawag ang 4 na dakilang dalubhasa ng Yuncheng para magtulungan at patayin siya. Binibining niya. Narito na kaming 4 na magkakapatid. Dumating na ang 4 na dakilang dalubhasa. Ang pamilyang Ye ay nais humingi ng kulong sa inyo. Ang engagement partying pamilyang Ye. Isang napakalaking kaganapan. Kaming 4 na magkakapatid. Siyempre, makikisali kami sa kasyahan. Hindi ko alam kung sino. Ang nangahas gumawa ng gulo sa engagement partying pamilyang Ye. Sino ang nangahas gumawa ng gulo? Lumapit na kayo at harapin ang kamatayan. Nagkita na naman tayo, 4 na bata. Binibining niya. Ang sinasabi ninyong nanggugulo. Hindi naman siguro siya, di ba? Ang taong ito ay umaasa sa itim na mahika at gumagawa ng masama. Ang pamilyang Yi ay handang magbigay ng malaking halaga para ipahuli ang taong ito sa 4 na walang katulad na dalubhasa. Hulihin ang taong ito. 4 na walang katulad na dalubhasa. Ang lakas ng bawat isa sa kanila ay mas mataas kaysa sa akin. Ngayon, hindi ka na makakatakas. 4, pakisuyo, kumilos na kayo. 4 na bata, kumilos na kayo. Aray. Binibining niya. Sumasakit po ang tiyan ko ngayon. Siguro. Hindi ko po matutugunan ang inyong kahilingan. Kung gayon, ikaw. Manganganak po ang aso kong si Laifu ng pangalawang beses. Kailangan ko pong umuwi para tingnan siya. Aray, ang binti ko. Aray, sumasakit din ang binti ko. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Kayo, mga suwail na apo. Hindi nyo man lang alam kung nasaan si Xiao Juan at ang iba pa. Paano ba naman ako nagkaroon ng mga apo na tulad ninyo? Gayon, dahil lang sa hindi. Maganda ang pakiramdam ng 4 na dakilang dalubhasa. Kaya ka lang nabigyan ng pagkakataong makatakas. King Mei, Nakita mo na, di ba? Ang demonyong yan. Ati mga Ye ay sinasaktan niya. Dali, huwag ka nang. Makisalamuha pa sa kanya. Anuman ang mangyari. Siya ang nagligtas ng buhay ko. Ako. Hindi na ako makikipagtalo sa inyong mga bata. Ang inyong ninuno. Lubos akong nasisyahan sa kanya. Sa makalawa na ang magandang araw. Sa makalawa na ang kasal. Ako ang ninuno ng pamilyang Ye. At ako ang ikakasal kay Binibining Su. Ako yan, Gusto mo pa bang humugot ng isa pang espada? Kahit na may mahika ka, kami, ang mga inapo ng pamilyang Ye, ay hindi ka pa rin kikilalanin bilang ninuno. tama. Kami, ang pamilyang Ye, ay nagkakaisa. At ang aming mga inapo ay nasa buong mundo. Kung kaya mo, patayin mo kaming lahat. Ang ninuno ng pamilyang Ye, si Haicheng, ay dumating. Pinipilit ang ninuno na patayin ang kanyang mga apo. Kalokohan. Binibini. Sa si Haicheng, ang emperador ng kayamanan, sinasabing ang yaman niya lang ay katumbas na ang pinagsamang yaman ng top 100 sa listahan ng pinakamayayamang tao sa mundo. Ang pamilyang Yi ay talagang makapangyarihan. Kahit si Hecheng ay isa rin sa mga inapo ng pamilyang Ye. Lolo Hecheng, dumating ka na rin po sa wakas. Sa lahat ng inapo ng pamilyang Ye, ikaw lang po ang nakakita kung ano ang itsura ng ninuno.
Bilisan mo po at ilantad ang taong ito. Manloloko. Ngayon din, lumuhod ka sa bawat isa sa amin. Sa pamilyang Ye at humingi ng tawad. Pagkatapos ay sirain mo ang iyong mga mata. Baka sakaling ang pamilyang Ye ay bigyan ka pa ng pagkakataong mabuhay. Ang bilis naman gumaling ng mukha mo. Ikaw, Wensuan. Ano ang sinabi mo? Lolo Haicheng, naggapang nga po siyang ninuno at ginugulo ang engagement party. Dapat lang po siyang lumuhod at humingi ng tawad. Ulitin mo ang sinabi mo. Lolo, naengkanto ka rin po ba? Siya po yan. Naggapanggap po siyang ninuno. At sinasabi pa niya, Hindi. Lola, bakit mo ako sinasaktan? Mga apo. Maami kayong dalang magagandang bagay. Talagang may puso kayo. Naalala ko na kayo. Sino ka? Ako ang ninuno ng pamilyang Ye. Hindi mo pa ako nakikita? Normal lang yan. Mabuti. Nakuha mo pang lokohin kami. Ang pamilyang Ye. Ikaw na bata ka. Paano mo nagawang saktan ang ninuno? Lolo, bakit mo sinasaktan ang ninuno? Mga walang hiya. Mamaya ko na kayo sisingilin. Ang aking ama ay si Changhi. Ang inyong apo, si Haicheng, ay nagbibigay galang sa ninuno. Nagbibigay galang sa ninuno. Ang emperador ng kayamanan. Ang emperador ng kayamanan ay lumuhod sa impostor na yan. Nagbibigay galang sa ninuno. Ang emperador ng kayamanan ay lumuhod sa impostor na yan. Tumayo ka. Anak ka pala ni Changhi. Ang iyong ama ay sumama rin sa akin at naggagaling ng ilang taon. Ngayon ay nakakatayo na siya. At ikaw din. Ang bata mo pa, telo puti na ang buhok mo. Mamaya, bibigyan kita ng pampabata. Para sa aking ama. Salamat, ninuno. Ay. Si Changhi ay isa rin sa aking mga apo. Maliit na bagay lang yan. Bini-bini. Hindi ko akalain na ang ninuno ng pamilyang Ye ay napakabata pa pala. At iniligtas ka pa niya. Ito ay isang napakalaking tadhana. Lolo, hindi po ba kayo nagkakamali ng pagkakakilanlan? Napakabata niya, paano siya magiging ang ninuno ng aming pamilyang Ye? Ang ninuno ay hindi nagbabago ang anyo. Hindi ako magkakamali ng pagkakakilanlan. Kayo pa nga itong mga walang mata. Nagdala kayo ng impostor dito. Hindi ba kayo magsusori sa ninuno? Atay na, nagkamali ako ng pagkakakilanlan sa ninuno. Ninuno, nagkamali po ako. Ninuno, alam po naming nagkamali kami. Patawarin po ninyo kami, ninuno. Sige na. Mga bata pa lang naman kayo. Hindi ko kayo sisisihin. Salamat, ninuno. Ikaw na matanda ka, naglakas loob kang magpanggap na ninuno. Kayo. Dalhin niyo siya sa bilangguan ng mga buhay na patay, magpakailanman, hindi na makakabangon. Opo. Tigil. Basta na lang ninyo ikukulong ang tao sa bilangguan ng mga buhay na patay. Ang pamilyang Ye, talaga bang iniisip ninyong kaya ninyong takpan ang langit? Matanda. Kung gusto kayong ikulong ng pamilyang Ye, kami, ang pamilyang Du, ay ipagtatanggol ka. Pamilyang Du. Pamilyar ang pangalan. Nangahas kang gumawa ng gulo sa kasalan ng aking ninuno, naghahanap ka ng kamatayan. Jin Gangjue, marunong ka ng Jin Gangjue. Kuya, Ano ang Jingangju? Hindi mo rin ba siya kaya? Ang Jin Gangjue ay isang nawawalang banal na sining. Ang nagsasanay nito ay hindi tinatablan ng espada at sibat. Hindi ko siya kaya. Mula ngayon, ang pamilyang Ye ninyo ay hindi na ang bida sa mundo. Ang taong gustong patayin ng pamilyang Ye ninyo, kami, ang pamilyang Du, ay ipagtatanggol siya. Ang babaeng pakakasalan ng pamilyang Ye ay kukunin din ng pamilyang Du. Jinuong Su. Ito ang handog kasal ng pamilyang Du. Pakitingnan po. Hindi ko tatanggapin ang handog kasal mo. Umalis ka na. Isa lang ang asawa ko, si King Mei. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Inakala nyo ba talaga na sa pagkapit sa pamilyang Ye, ay nakakapit na kayo sa isang malaking sandigan? Sinasabi ko sa inyo, ang pamilyang Du ay unti-unting papalit sa pamilyang Ye. Ang pamilyang Du ay, Sino mo si Du Sanchuan?
Mukhang hindi ka naman pala ganoon ka-ignorante. Ninuno. Alam mo pa pala, ang pangalan ng lolo ko. Ninuno. Ang lola ng pamilyang Du ay anak mo rin po. Ang pamilyang Du ay may dugo rin ng pamilyang Ye. Hahayaan mo po ba talaga na ang pamilyang Du ay tuluyang bumagsak? Signa. Dahil sa lahi ka ng anak ko, ibibigay ko ito sa'yo. Ito ang ibibigay ko sa'yo. Mapapanatili nitong malakas at malusog ang iyong mga inapo. Salamat po, Ninuno. Aba, apo sa tuhod ko pala. Lahat tayo ay pamilya. Huwag na tayong mag-away. Sino ang pamilya mo? Ang pamilyang Du ay unti-unting papalitan ang pamilyang Ye. Paano mo nagawang bastusin ang ninuno? Hindi. Hindi ko binabastos ang ninuno. Ang buong pamilyang Ye ang tatapakan ko. Mga kabataan, huwag masyadong mainitin ang ulo. Kahit na sinasanay mo ang Jin Gangjue, hindi ka pa rin makakatalo sa Ninuno. Hanggat buhay ang ninuno, ang pamilyang Du Ay huwag nang umasang makakaanga. Ang tiyan ko, Ang tiyan ko. hindi ko na kaya. ang tiyan ko, lason pala ng halamang kumakain ng puso. Dusan Chuan. Binigyan kita ng halamang kumakain ng puso para protektahan ang sarili mo. Matagal ko nang pinahalo ang halamang kumakain ng puso sa tubig. Ilingin ng kampanilya. Libu-libong langgam ang kakain sa katawan. Sino pa ang gustong sumama sa pamilyang Ye? Subukan nyo lang. Lahat ng nai ito ay mga pinuno sa kanilang larangan. Lahat sila ay nalaso ng pamilyang Du. Tapos na tayo. Okay lang yan. Nandito naman ang ninuno. Hindi magkakagulo. Dumating na ang aking pagsubok sa pag-ibig. Nawawala na ang aking kapangyarihan. Kumusta na ang tatay ko? Kailangan nating magtulugan agad para maligtas ang tatay mo. Ang ninuno ng pamilyang Ye ninyo, marunong din magpaloko. Walang lunas sa halamang kumakain ng puso. Baka gusto mo lang mang-abuso sa kanya. Hinahamak mo ang ninuno. Atayin kita. Ikaw pa ang lalaban? Ikaw. Sukayuan. Ito na ang huling tanong ko sa'yo. Tatanggapin mo ba ang mga handog? Tatay. Huling pagkakataon na to. Huwag mo na akong igalaw. Sasagutin ko ang lahat ng hiling mo. At kayo rin. Sa loob ng 3 araw, putulin ang lahat ng ugnayan sa pamilyang Ye. Kung hindi, mararamdaman ninyo araw-araw ang lasa ng pagkain ng mga anay sa katawan. Kakanselahin ko na ngayon ang lahat ng order sa pamilyang Ye. Huwag mo na akong igalaw. Umapayag ako. Umapayag ako sa lahat. Kayo, hindi ba kayo natatakot? Nagagantihan kayo ng pamilyang Ye? Sinabi ko na. Mula ngayon, wala nang saysay ang pamilyang Ye. Pagkalipas ng 3 araw, personal kong pakakasalan ang babae ng inyong ninuno. Para ang pamilyang Ye ninyo ay mawalan ng dangal. Ikaw, Umalis ka. Ninuno. Kahit po kayo ay walang paraan para gamutin ang lason ng halamang kumakain ng puso. kaya kong gamutin. Kung gayon, ninuno, tulungan niyo po ang mga nalason at lipulin ang pamilyang Du. Sa totoo lang, ang pamilyang Ye at pamilyang Du ay may ugnayan sa dugo. Ano? Ninuno, ano po ang sinasabi ninyo? Ang pamilyang Du at pamilyang Ye ay may ugnayan sa dugo. Dati, may anak akong babae na ikinasal sa pamilyang Du. Ang mga miyembro ng pamilyang Du ay ang kanyang mga inapo. Kaya ang Jin Gangjue ay ipinasa nyo rin sa pamilyang Du. Nang bumagsak ang pamilyang Du, nilapitan ako ng kanilang mga inapo. Binigyan ko siya ng ilan. Protection. Hindi ko akalain na ang isang pamilya. Hindi magkakakilala ang isang pamilya. Naging ganito ang sitwasyon. Ano bang nangyayari dito? Ang anak na babaeng ikinasal, parang tubig na ibinuhos.
May ganito kagandang bagay, hindi man lang kami naisip. Ninuno, kinakampihan mo ang iba. Aray, aray, aray. Wensuan. Paano ka nakikipag-usas sa ninuno? Nagkamali ako. Hindi na po. Wupsu. Dahil ikaw ang nagbigay nito. Siguradong kaya mo itong gamutin, di ba? Walang lunas ang halamang kumakain ng puso. Sa pamamagitan lamang ng paglilinis ng mga ugat at buto gamit ang kapangyarihan, ito ay malulunasan. Ngunit ngayon, nawala ang aking kapangyarihan. Malayo pa sa sapat. Sabi mo kanina. Kung mag-asawa tayo, babangon ang iyong kapangyarihan. Kapag nalampasan ko ang pagsubok ng pag-ibig, natural na babalik ang aking kapangyarihan. Ako. Handa na ako. Gayon, ano ang susunod na gagawin? Napag-isipan mo na ba ng mabuti? Ang dangal ng isang babae ang pinakamahalaga. Ngayon, uso na ang malayang pag-ibig, hindi na uso ang pinagkasunduang kasal. Kung magbabago ka pa ng isip ngayon, may oras ka pa. Talaga po bang 800 taon na kayo? Siyempre naman. 800 taon na ang nakalipas. Kung gayon, naranasan niyo po ang dinastyang Ming. Hindi ka panipaniwala po yan. Ang tinutukoy mo ba ay ang dinastyang Ming na itinatag ni Chongba? Tsongba, Ang pangalan niya, ako pa nga ang nagpalit niyan. kayo po ang nagpalit. Ang tinatawag na Zhang ay isang matalim na sandata. Ang asawa ko, isa palang matandang relikya mula pa sa dinastyang Ming, na nabuhay hanggang ngayon. Teka, noong panahon niyo po, siguro dapat tawaging asawa. Kung gayon, aking kabiyak dahil napakagaling niyo po. Paano po bumagsak ang dinastyang Ming? Noong panahong iyon, nagsasanay ako ng mag-isa sa bundok. Pagkatapos kong lumabas, nagbago na ang lahat sa ibaba ng bundok. Ibig niyo pong sabihin. Dahil lang sa pag-idlip ng aking kabiyak, ang takbo ng kasaysayan ay ganap na nag-iba na. Naalala ko pa, 200 taon na ang nakalipas. Noong bumaba ako ng bundok, may kung anong. At naggatayo pa sila ng rails ng tren. Noong panahong iyon, nakita ko ng mga tao na lumilipad gamit ang espada. Ang matandang babaeng iyon, bigla na lang siyang kumigil. Mula noon, hindi na ako bumaba ng bundok. Mahal ko, ang matandang babaeng sinasabi mo, hindi kaya si Empress Dowager Sisi yon? Parang ganoon nga ang pangalan niya. 200 taon na ang nakalipas. Hindi ko na rin masyadong matandaan. Ang galing mo talaga, mahal ko. King Mei. Maswerte ako. Mahal ko. Simulan na natin. Mahal ko, kumusta? Bakit walang epekto? Mahal ko, hindi kaya. Hindi sapat ang isang beses. Hindi. Hindi lang hindi bumalik ang kapangyarihan ko, kundi lalo pa itong humina. Kung gayon, paano ang laso ng aking ama at ng lahat? Huwag kang mag-alala. Kahit hindi pa bumabalik ang kapangyarihan ko, hindi ko hahayaang muling lumala ang lason ng iyong ama. May hahanapin lang ako. Ikaw. Kailangan mong bumalik. Kailangan. Ninuno, ako ang dapat mamatay. Hindi ko inakala na ang aking mga inapo ay gagawa ng ganitong bagay. Ngayon din ay alisin ko si Duli sa talaan ng pamilya. San Chuan, ang ibinigay ko sa iyo ay para sa iyong proteksyon. Gusto mo palang pabagsakin ang pamilyang Ye. Hindi. Ninuno. Wala akong ganoong intensyon. Hindi ko inilabas ang mga bagay na yon. Si Dulay, ang walang utang na loob na apo, ang nagnakaw niyon. Ninuno. Sumpa ko. Siguradong ang suwail na yon, ang gumawa niyon ng mag-isa. Ang matanda ay walang alam tungkol dito. Manahimik ka. Sa harap ng ninuno, wala kang karapatang magsalita. Tatawagan ko ngayon si Dulay, ang walang utang na loob na apo, para lumuhod at humingi ng tawad sa inyo. Anong nangyari kay Lolo? Halimaw, tingnan mo ang ginawa mo. Umuwi ka kaagad. Lolo, ang tungkol sa halamang kumakain ng puso, alam nyo na pala. Huwag kayong mag-alala. Nandito ako. Ibaba ko ang pamilyang Ye.
para ang pamilyang Du natin, umunlad at lumago. Sino nagsabi sa iyong galawin ang pamilyang Ye? Lolo, huwag na kayong makialam dito. Nakita ko na, ang mga Ye na yan, mga basura lang sila. Hintayin nyo na lang ang magandang balita ko. Tingnan mo ang ginawa ng anak mo, naglakas loob siyang ibaba ang tawag ko. Tingnan mo ang ginawa ng anak mo, naglakas loob siyang ibaba ang tawag ko. Ninuno. Palalayasin ko na si Duli sa pamilyang Du. Kasalanan ko po lahat. Ninuno. Isipin niyo po na ang aming ninuno ay anak niyo rin. Pakiusap, huwag niyo pong lipulin ang buong pamilyang Du. Magtira po kayo ng dugo. Ama na. Hindi ako, kasing walang puso ng iniisip nyo. Sumama kayo sa akin sa Yuncheng. Ayusin natin ang bagay na ito, at kalimutan na natin ang lahat. Ang kapangyarihan ko, hindi ko na kayang lumipad gamit ang espada. Hindi ko na magagawa. Ninuno, bakit hindi kayo lumilipad? Hindi pa ako nakakalampas sa pagsubok ng pag-ibig. Unti-unting nawawala ang aking kapangyarihan. Sumakay na lang tayo sa malaking ibon. Wala nang kapangyarihan si Ninuno. Kapag nalampasan ko na ang pagsubok ng pag-ibig, babalik din ang aking kapangyarihan. Huwag kayong mag-alala. Ngayon ang araw ng kasal. Bakit hindi pa bumabalik si Ninuno? Ang ninuno ninyo, manloloko lang yan. Pinagsamantalahan niya ang aming dalaga. Tapos nawala na lang. Ikaw. Si Ninuno ay hinding-hindi. Ganoong kleseng tao. Ang ginagawa niya, may sarili siyang dahilan. Pero ngayon, malapit nang dumating ang pamilyang Du. Malapit na silang dumating. Wala si Ninuno. Walang makakatalo sa kanila. Hindi ba ang pamilyang Ye ay namumuno sa militar, politika, at negosyo? Bakit, ngayon, isang maliit na pamilyang Du, hindi nyo pa rin kayang talunin? Tay, naniniwala ako sa kanya. Babalik siya. Pamilyang Ye. Dumating na ang inyong katapusan. Nandito ako. Walang sinuman ang makakakuha kay Binibining Su. Ikaw, ang pamilyang Ye ninyo, hindi na kayo ang dating pamilyang Ye. Sasabihin ko sa inyo, ang mga kasosyo ng pamilyang Ye ninyo, ngayon ay nasa panig na ng pamilyang Duko. Ang emperador ng kayamanan ng pamilyang Ye ninyo, hindi ba siya dumating? Anong ibig mong sabihin? Ngayong araw lang. Lahat ng shareholder ng pondo ni Hecheng ay sabay-sabay na nag-withdraw ng kanilang puhunan. Siya, hindi na siya ang pinakamayamang tao sa mundo. Ngayon, baka, nangangalap siya ng pondo sa buong mundo. Duli, sobra ka na. Kuya, Kuya, mayroon akong banal na kapangyarihan na ipinagkaloob ng ninuno. Hindi mo ako kalaban. Dulay, ang pamilyang Du at pamilyang Ye ay isa. May dugo ka rin, nang ninuno sa iyong mga ugat. Talaga bang gagawin mo ang lahat para sirain ang lahat? Hindi mo siguro gustong sabihin na ang ninuno ng pamilyang Ye ninyo ay siya ring ninuno ng pamilyang Du namin, di ba? Puro kakalokohan. Ang ninuno ng pamilyang Du namin ay may apelidong Du. Kayo ay may apelidong Ye. Mga Ye, sa harap ng pagbagsak ng pamilya, anong klaseng kasinungalingan yan? Totoo yan. Ang pamilyang Du ninyo ay, mga ina po ng anak na babae ng Ninuno. Ang inyong Jinggang Jue ay, Wensuan. sinaktan mo ako. Dapat ka talagang saktan. Ang pamilyang Ye ninyo ay umaasa na sa amin. Ang pamilyang Du namin. Ngayon, lumuhod kayo at magbigay galang. At pagkatapos ay isa-isa ninyo akong tawaging lolo. Dulay, bilang kapwa ina po ng ninuno, hindi ka ba natatakot sa galit ng ninuno? Ano naman kung magalit siya? Nandito ako ngayon. Nasaan siya? Magalit siya, ha? Sa tingin ko, matagal na siyang naging duwag. Hindi ko alam kung saang bundok siya. Nagtatago. Yewuk. Ninuno. Nasira ang sasakyan. May problema ang makina. Pagdating namin doon, baka ikasal na ang inyong ginang. Sa iba. Ninuno, huwag po kayong mag-alala. Pagdating po namin doon, lahat ng problema ay malulutas. Kung ang batang si Duli, kung may gagawin siyang kalokohan, palalayasin ko siya. Agad sa pamilyang Du. Bahala na si Ninuno sa kanya. Ninuno, bumalik na po kayo. Kinukuha na po si Ginang. Ano? Kinukuha ng iba ang asawa ko.
bahagya nang bumalik ang kapangyarihan ko. Pero hindi ko kayo kayang dalhin. Una na ako. Sumunod na lang kayo agad. Binibining Su, sumama ka na sa akin. Hindi pa dumarating ang asawa ko. Wala akong pupuntahan. Ang matandang iyon mula sa pamilyang Ye ay duwag na. Hindi na siya darating ngayon. Darating siya. Ikaw, King Mei, sumama ka na lang kay Binatang Du. Ang ninuno ng pamilyang Ye na iyon. Hindi na siya darating. Niloloko ka lang niya. Darating siya. Binibining Su. Naubusan na ako ng pasensya. Ayaw mo sigurong makita ang tatay mo. Namamatay sa harap mo, di ba? Huwag ka nang gumalaw. Ako. Makulit. Akala ko. Hindi ka na babalik. Huwag kang matakot. Ayos na ang lahat. Apo ko, wala na ang kampana mo. Ang lason ng halamang kumakain ng puso ay hindi na rin mapapagana. Ano pa ang magagawa mo? Magaling. Kapag natapos ko na yan, guguho ang pamilyang Ye. Hindi ko na kailangang maging abala pa. Apo ko, ang laki naman ng bibig mo. Ninuno, nalampasan mo na ang pagsubok sa pag-ibig. Bumalik na ang kapangyarihan mo. Hindi ko rin alam kung bakit. Bigla na lang bumalik. Mabuting manugang. Huwag mo siyang palalampasin. Bumalik na ang kapangyarihan ng ninuno namin. Maghintay ka na lang lumuhod at magmakaawa. Kayo ang dapat lumuhod at magmakaawa. Kahit pa dumating ang matandang yan, wala pa ring magbabago. Ikaw, Bakit ang lakas mo? apo ko, humingi ka ng awat, magkakumbaba ka, at tapos na ang usapan. Ninuno, hindi mo siya pwedeng palampasin. Siya ang nanakit sa mukha ko. Problema nga yan. Kung may suntok, may ganti. Gantihan mo. Tinatawag ka ni Ninuno. Bilisan mo. Mangahas ka. Tigil. Sige, saktan mo ako. Ako. Sage, suntukin mo. Sage, suntukin mo pa. Ninuno, iligtas mo ako. Ang kapangyarihan ko ngayon ay paiba-iba. Mag-iis ka muna ng kaunti. Tigil. Ikaw ang ninuno ng pamilyang Ye. Tama? Sa harap ng lahat ng miyembro ng pamilyang Ye. Sasakalin ko siya hanggang mamatay. Huwag, huwag. Bakit hindi ito gumagana? Ninuno, huwag mo nang isipin kung gumagana ang kapangyarihan mo o hindi. Sasakalin si Wensuan. Maliit na bagay lang yan. Tutal, sa loob ng ilang dekada, mamamatay din siya sa katandaan. Huwag. Ninuno, iligtas mo ako. Iligtas. Paano ko siya ililigtas? Ikaw muna ang tatapusin ko. Susunod siya. nakakainis. Paano ninyo nagawang apihin ang miyembro ng pamilyang Ye ng ganito? Buhay kapalit ng buhay. Talagang ginamit niya ang sakripisyo ng dugo. Napakalalim na pagmamahalan ng magkapatid. Ha? Wensuan, ayos ka lang ba? Wenfuan, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Bakit biglang lumakas ng ganyan si Pinsan? Isinakripisyo ni Pinsan ang kanyang buhay. Para lang lumakas. Pero pansamantala lang yan. Malapit nang matapos ang oras ng sakripisyo. Tingnan natin kung gaano ka pa katagal makakatagal. Kung gusto mong mamatay, Pagbibigyan kita, matandang hukluban, ano na naman ang sasabihin mo? Nanghihinayang talaga ako. Ang isang tulad mo, sa pamilyang Ye at pamilyang Du, ay may tuturing na talentado sa paglinang. Kaso may patakaran ako. Hindi ko pwedeng dungisan ang kamay ko ng dugo ng kapamilya. Kung hindi, ako mismo ang gagawa niyan. Matandang hukluban, hindi mo siguro sasabihin, ikaw ang aming, ninuno ng pamilyang Du, di ba? Para lang mabuhay, talagang wala ka ng hiya. Sa totoo lang, tingin ko ay napakagaling mo. Ang lolo mo, si Du Sanchuan, ay papunta na, dala ang family tree, para katanggalin sa pamilyang Du. Para katanggalin sa pamilyang Du. Dulay, binigyan ka na ng pagkakataon ng ninuno. Alaga bang gusto mong gawing masama ang lahat? Sino ka para banggitin ng lolo ko? Kapag nawasak ko ang pamilyang Ye, at ang pamilyang Du ang naging pinakamataas, tiyak na, pupurihin ako ng lolo ko. Kuya, May dugo na sa mga kamay mo. Hindi na kita matutulungan.
Nagtatago ka lang at nagsasalita. Di ba? Kung gayon, ikaw ang unahin ko. Ako. Handa akong sumama sa'yo. Pakiusap. Huwag ka nang manakit ng iba. Umalis ka. Unahin kitang sakalin. Hayop. Lolo, tatay. Bakit kayo nandito? Kung hindi kami dumating, hindi namin malalaman na mayroon kang ganitong kalaking kakayahan. Naglakas loob kang nakawin ng halamang kumakain ng puso na iniwan ng ninuno. Xiaoli, gumawa ka ng ganito kalaking gulo. Bakit hindi mo muna kinausap ang pamilya, tatay? Ang Jin Gangjue at halamang kumakain ng puso na ibinigay ng ninuno ay para sa pagbangon ng pamilyang Du, para maging pinuno ng mundo. San Juan. May kakayahan ang apo mo. Tingnan mo ang mga inapo ng pamilyang Ye, bugbog sarado. Ninuno, ang nangyari ngayon, kasalanan ng pamilyang Du, handa kaming magbayad pinsala. Kaya niyo bang bayaran ang pinsala? Talunan. Binibigyan ka na nga ng mukha. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Hindi pa ba sapat ang gulo na ginawa mo? Lolo, huwag ka na munang makialam dito. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa pamilyang Du. Para sa pamilyang Du, ang kinabukasan ng pamilyang Du, sinira mo. Hindi ka pa ba luluhod at hihingi ng tawad? Lolo, Lumuhod ka. Lolo, ang lahat ng ginawa ko ay para talaga sa pamilyang Du. Hintayin mo. Ibaba ko ang pamilyang Ye mula sa kanilang pedestal. Salve. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung saan ka nagkamali. Lolo, lumuhod na ako. Ano pa bang gusto mo? Hindi sa akin. Sa ninuno ka lumuhod. Lolo, ano po ang sinasabi ninyo? Siya ang ninuno ng pamilyang Ye, hindi sa atin. Nangangahas ka pang kwestiyonin ang sinasabi ko. Lumaki na ang ulo mo. Hindi mo na ba ako susundin? Ang ninuno namin, hindi ganoon kadaling kilalanin. Lalo na sa isang tulad mong traidor. Naghahanap ka ng kamatayan. Nangangahas ka pang sumagot. Mag-sorry ka agad. Ninuno, ako po ay walang mata. Patawarin niyo po ako. Kanina ay itinulak mo rin ang iyong ginang. Lumuhod ka rin sa kanya. Pinapaluod mo ako sa isang babae. Kung pinapaluod ka, lumuhod ka. Bakit ang dami mong sinasabi? Mamatay na ako, hindi ako luluhod sa babae. Huwag na lang kaya. Magpapakasal pa tayo. Susundin ko ang lahat ng gusto mo. Munting apo. Masama ang iyong puso. Kung sisiyain mo ang sarili mong martial arts ngayon, kalimutan na natin ang nangyari ngayon. Ninuno. Ang pagtanggal lang ng kanyang martial arts ang pinakamalaking biyaya mula sa ninuno. Ito na ang pinakamalaking biyaya. Ano pa ang gusto mo? Hindi matuwid ang pagkatao. Ang taong ito na may kapangyarihan sa martial arts ay isang kalamidad sa lipunan. Masamang espiritu. Paano mo nagawang tumingin ng diretso sa ninuno? Lumuhod ka na. Gusto kong hamunin ang ninuno. Hindi mo kaya. Ikaw lang. Paano mo nagawang hamunin ang aming ninuno? Walang hiya. Paano mo nagawang saktan ang ninuno? Gusto mo bang mamatay? Ang kanyang kapangyarihan ay minsan gumagana, minsan hindi. Anuman ka pa, ninuno o hindi, ang kapangyarihan ang pinakamahalaga. Hanggat mas malakas ako sa'yo, ako ang ninuno. Ninuno. Bakit hindi gumagana ang iyong kapangyarihan? Nawalan na naman ng kapangyarihan ang ninuno. Ayos ka lang ba? Kumusta? Ayos lang ako. San Juan. Ito ba ang pinili ng inyong pamilyang Du? Masamang espiritu. Ano ang gagawin mo? Ihahatak mo ba ang buong pamilyang Du? Pababa. Lolo, nakita mo na rin. Hindi siya kalaban para sa akin. Kapag natalo natin siya, ang pamilyang Du natin ay angat ng husto at papalit sa pamilyang Ye. Mga walang hiya. Siya ang ninuno ng pamilyang Du. Gusto mo bang maging taksil sa iyong guro at ninuno? Tay, nakita mo naman, hindi siya kalaban. Ni Xiaoli, hindi namin siya kailangan para protektahan kami. Hindi nga niya kayang protektahan ang sarili niya. Ikaw, gusto mo rin bang maging taksil sa iyong guro at ninuno? Tay. Si Xiaoli lang ang anak ko. Para rin naman ito sa ikabubuti ng pamilyang Du. Nakita mo naman. Si Iwukwe ay hindi talaga kayang talunin si Xiaoli. Mga suwail na apo, kung wala ang ninuno, wala ang pamilyang Du ngayon. Kung gusto ninyong galawin ang ninuno, Kuya, bakit ang kapangyarihan ng ninuno ay minsan gumagana, minsan hindi? ang ninuno, nakaranas ng pagsubok sa pag-ibig. Ang pagsubok na ito ay nasa ginang.
Napansin niyo ba, kapag nasasaktan ang ginang, bumabalik ang kapangyarihan ng ninuno? Lola, Ninuno, nakita mo na rin. Ang matandang ito ay hindi ko kalaban. Kapag natalo natin siya, lahat ng pag-aari ng pamilyang Ye ay magiging sa pamilyang Du. Tay, ang aming dugo at ang sa kanila ay lampas na sa 9 na henerasyon. Wala na kaming koneksyon kahit kaunti. Ito. Mga tao, dalhin niyo ang matanda. Dalhin niyo ang matanda. Anong gagawin niyo? Wensuan, anong ginagawa mo? Hindi pa bumabalik ang kapangyarihan ng ninuno. Si Lola lang ang makakatulong sa ninuno na maibalik ang kapangyarihan niya. Gusto kong mawalan ng lahat ang pamilyang Ye. Gusto kong ang pamilyang Ye ay unti-unting bumagsak. 800 taon na. Madalas may mga suwail na apo, pero wala pang sinuman. Ang naglakas loob na suwayin ang sinabi ko. Xiao Li, wala na siyang kapangyarihan. Patayin mo siya. Kasalanan. Kasalanan. Hingmei. Ako, hanggang dito na lang. Ang kaya kong gawin para sa'yo. Sumable. Pero ayos lang. Maya-maya lang. Makakasama mo na siya sa kabilang buhay. Mamatay ka na. Sa wakas, babagsak na ang pamilyang Ye. Ang pamilyang Du na ang mamumuno sa mundo. Wala na siyang kapangyarihan. Bumalik na ang lakas ni Ninuno. Sa wakas, bumalik na ang kapangyarihan ni ninuno. Buhay pa ako. Tandaan mo, huwag kang maging ganoon katanga. Sa susunod na may mangyari, magtago ka sa likod ko. Gusto niyo pa bang subukan ang kakayahan ng ninuno ninyo? Nagpapanggap lang. Sa tingin ko, huling hininga mo na yan. Mamatay ka na. Lumuhod kayo. Ang pagsubok ba ni ninuno ay tapos na? Tama. Ang aking pagsubok sa pag-ibig ay nalambasan na. Ang aking mahika ay hindi na magiging pabago-bago. Ninuno, Kayo po ay may malawak na puso. Patawarin niyo po kami, mga nakababata. Ngayon, alam nyo na kayo ay mga nakababata. Kung hindi lang bumalik ang lakas ni Ninuno sa tamang oras, ang pamilyang Ye namin, malapit na kayong malipol dahil sa inyo. Ninuno, nagkamali po ako. Ninuno, ang kasalanan po nilang dalawa ay napakalalim. Hinihiling ko po na dahil sa dugot laman, iligtas nyo po ang kanilang buhay. Sanchuan, hindi ka nagsalita kanina, di ba? Ninuno, ako po ay pinilit lamang ng 2 suwail na apo na ito. Pinilit po nila ako. Gusto mo ring makita kung hanggang saan makakarating ang apo mo. Hindi ba? Kung kaya niya talaga akong pabagsakin. Tama ba? Hindi. Ninuno, wala po akong ganoon. Paano po ako magkakaroon ng ganoong masamang intensyon? Ninuno, ako po ay nabulagan. pakiusap po. Bigyan niyo po kami ng pagkakataong mabuhay. Hindi niyo talaga iniisip na nagkamali kayo. Natatakot lang kayo na mamamatay kayo. 800 taon na. Pero ang pagpatay sa kapwa at pagsuway sa nakakataas ay madalas pa ring nangyayari. Ninuno, Kusa ko pong isusuko ang aking martial arts. papakawalan niyo na po ang pamilyang Du. Binigyan na kita ng pinakamagandang daan, pero hindi mo pinili. Pero nakalimutan mo, ang pag-akyat sa langit at ang pagbagsak sa kawalan. Kulit-kulit na lang. Hindi ako magpapadungis ng kamay ko sa dugo ng mga kapamilya ko. Kayo na ang bahala sa kanila. Mga tauhan, dalhin ninyo silang tatlo sa bilangguan ng mga buhay na patay. Magpakailanman, hindi na sila makakalaya. Ninuno, Sa wakas, apos na ang lahat ng ito. Ginongdu, nakontrol na namin si Haicheng. Gusto mo bang makipag-usap tungkol sa pakikipagtulungan? Sino kayo? Hindi importante yan. Tandaan mo lang na kami ang mga kakampi mo. Nakuha na si Lolo ni Nuno. Ano na ang gagawin natin? Kung nakuha na lang. Matanda na naman siya eh. Hindi na rin siya makakapagtagal. Mas importante pa ang pag-asawa ko. Ang dapat unahin ko. Bitawan ninyo ako. Nagkakamali ba kayo ng tao? Alam nyo ba kung sino ako? Nangangahas kayong humawak sa mga tao ng pamilyang Ye. Naghahanap ba kayo ng kamatayan? Akala mo ba emperador ng kayamanan ka pa rin? Narinig ko na. Tinitingnan na ni Ginongdu ang pamilyang Ye. Mawawala na ang pamilyang Ye. Sabihin ko sa iyo, basta't ang ninuno namin, habang nabubuhay pa ako, hindi magtatagumpay ang inyong masamang balak. Ang ninuno ng pamilyang Ye ninyo,
Hindi man lang kayang talunin si Batang Du. Anong pinagsasabi mong proteksyon? Ikaw ang pitaka ng pamilyang Ye. Kung wala ka, ang pamilyang Ye ay magkakawatak-watak. Sinasabi ko sa'yo, ang aming ninuno ay walang talo. Ang pamilyang Du ay mga walang kwenta lang. Narinig ko kasi na si Batang Du ay gagawa ng gulo ngayon. Sa kasal ng pamilyang Ye ninyo, magdaragdag ako ng kaunting pampasaya sa magandang palabas na ito. Hindi ko alam kung anong reaksyon ng pamilyang Ye kapag nakita nila ang salamin na ito. Napakawalang hiya. Naglakas loob ba siyang takutin ang ninuno? Napakawalang hiya. Kapag nawala ang pitaka ng pamilyang Ye, babagsak ang pamilyang Ye. Sa panahong iyon, ang pamilyang Liu ay makakakuha rin ng bahagi. Maligayang pagdating sa lahat. Sa kasal ng ninuno ng pamilyang Ye. Ngayon, inaanyayahan natin ang ninuno na salubungin ang nobya. Magsisimula na ang seremonya ng kasal. Sa ganitong kahalagang okasyon, paano mawawala ang pamilyang Liu? Sino ka, bata? Ninuno. Ito po si Liu Chuanji, ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Liu. Ang pangalawang pinakamalaking pamilya sa bansa. Pero hindi namin siya inimbita sa kasal. Dahil kasal ko naman, bisita ang sinumang dumating. Humanak ka ng upuan. Malaki nga ang pasensya ng ninuno ng pamilyang Ye. Hindi rin ako dumating ng walang dala. Naghanda ako ng malaking regalo para sa inyo. Salamin. Ayos naman ang mga mata ko. Salamat sa kabaitan mo. Ang pamilyang Liu, ang pangalawang pinakamalaking pamilya sa bansa, ay napakakuripot. Salamin lang ang ibinigay. Gusto mo bang tingnan ng mabuti kung gaano kabigat ang salamin na ito? AMA, ang maliit na salamin na ito. Anong bigat ang mayroon yan? Galing lang sa bangketa yan. Ito ang salamin ng emperador ng kayamanan ng pamilyang Ye, si Hecheng. Hawak ko siya ngayon. Ikaw ang dumakip sa apo ko. Ang lakas ng loob ng pamilyang Liu. Naglakas loob kayong galawin ang tao ng pamilyang Ye. Kung wala si Hecheng, Kung wala si Haicheng. mawawalan ng pitaka ang pamilyang Ye. Ano pa ang ipagmamalaki ninyo? Malapit na matapos ang oras ng kasal. Magpakasal na muna tayo. Anong oras na ba? Naiisip pa rin ang kasal. Kapag dumating si iyong Master Du, ang inyong pamilyang Ye ay maglalaho na. Hanggat nandito ako, nandito ang pamilyang Ye. Maganda ang loob ng ninuno ngayon, kaya hindi na kayo paansinin. Magpanaginip ka pa. Darating na si Du Xiao. Bago pa siya dumating, hindi ako mag-alinlangan. Naapakan ang pamilyang Ye. Dalhin si Huancheng dito. Ninuno. Liu Chuanji. Gusto ba ng pamilyang Liu na maubos? Huwag magmadali, Yi Dragon King. Pagkatapos ng araw na ito, hindi pa sigurado kung sino ang maubos muna. Kapag dumating na si Du Xiao, ang pamilyang Ye, ang mauuna na alisin. Ganun ba? Lahat ng miyembro ng pamilyang Du ay nakakulong na sa bilangguan ng mga buhay na patay, at ang pamilyang Liu ay nais pang sumunod sa pamilyang Du. Nadurugin ang pamilyang Ye. Sapat ba ang kakayahan ninyo? Yi Dragon King, ang dali mong magsinungaling. Para iligtas ang mukha ng pamilyang Ye, kayang-kaya mong sabihin yan? Ye Dragon King, alam lahat ang kalagayan ng pamilyang Ye ngayon. Kung marunong kayong umintindi, Ibigay na lang ang mga benepisyo. Isuko na ang mga interes. Maghati-hati na lang kayo. Narinig nyo ba, pamilyang Ye? Kapag bumagsak ang pader, lahat ay magtutulungan para itula. Kapag dumating si iyong Master Du, ang pamilyang Ye ay mawawalan ng buto. Mukhang marami ang kalaban ng pamilyang Ye. Ito ang pinili nyo. Kayong mga walang kwentang tao, ginagamit nyo ang pamilyang Du para takutin ang pamilyang Ye. Hindi nga magawa ng pamilyang Du. Akala nyo magagawa nyo. Ang pang-api ng pamilyang Du sa pamilyang Ye, alam ng lahat. Ang ninuno ng pamilyang Ye nyo, matagal nang nawalan ng kapangyarihan. Ang mga kasosyo ay isa-isang umatras. Ano pa ang ipagmamalaki nyo? Ganoon din ba ang iniisip nyo? tama, ang pamilyang Du ang bagong mayaman bukas. Ang pamilyang Ye nyo, ngayon ay parang daga na hinahabol sa kalye. Habang hindi pa dumarating siyang Master Du, kayong pamilyang Ye, ibigay nyo na ang mga benepisyo. Ninuno, hayaan nyo akong asikasuhin ito. Ipapadala ko silang lahat sa bilangguan ng mga buhay na patay. Sa tingin ko, hindi mo na magagawa yan, Yezhan. Utos ng emperador ng mga dragon. Tanggalin si Yezhan sa posisyon ng Dragon King. At italaga si Duli ng pamilyang Du bilang bagong Dragon King. Paano nangyari yan? Bakit magbibigay ng ganoong utos ang emperador ng mga dragon? Bakit nagbigay ng ganoong utos ang emperador ng mga Ang dragon? pinsan ko ay kalalabas lang sa digmaan at nilipol ang lahi ng dugo. Bakit siya alisin sa posisyon ng Dragon King? Bilang Dragon King, siya ang pinakamalakas na mandirigma. Pero hindi mo man lang matalo si Batang Du. Anong kaapatan mo pang tawaging Dragon King? Si Duli ay pinawalang bisa na ang martial arts ng ninuno ko. Pinawalang bisa na ang martial arts. At ikinulong sa bilangguan ng mga buhay na patay. Kayo na parang palakas sa balon. Iniisip nyo pa rin kumapit sa pamilyang Du.
Ang nangyari sa pamilyang Du at pamilyang Ye ay kumalat na. Ang mga kasosyo ng pamilyang Ye ay isa-isang nag-withdraw ng kanilang puhunan. Dapat alam na ng pamilyang Ye ang sitwasyon. Mukhang kung hindi ko kayo bibigyan ng leksyon, hindi nyo talaga malalaman kung anong sitwasyon ngayon. Sino ang gumagamit ng masamang mahika? Hoy, Liu. May Parkinson's ka ba? Bakit mo sinasampal ang sarili mo? Hai Cheng, hindi masasayang ang paghihiyap mo. Tutulungan ka ng ninuno na makamit ang hustisya. Salamat, Ninuno. Makakamit ang hustisya. Sage, gusto ng pamilyang Ye na mamatay. Kaya papatayin ko kayo ng mas maaga. At tawagan ko ngayon si Batang Du. Pumunta siya rito at lipulin kayo. Binaba ni Batang Du ang tawag. Siguradong papunta na si Batang Du, kaya hindi nila nasagot ang tawag. Kayo, mga taga-pamilyang Liu, ang utak ninyo. May sira ba? Ang cellphone ni Duli, nasa kamay ng ninuno ko. Kaya syempre hindi ninyo siya makonta. Impossible. Paano mangyayaring ang cellphone ni Ginoong Du ay nasa inyong mga kamay? Ang pamilyang Ye ay malapit ng bumagsak. Kahit ang ganyang kababang kasinungalingan, ay kaya ninyong sabihin. Ginoong Du, malapit na po ba kayo? Ang mga taga-pamilyang Ye ay masyadong mayabang. Paano ito nangyari? Ang cellphone ni Ginoong Du, paano ito napunta sa inyong mga kamay? Sino ba talaga ang payaso dito? Sa tingin ko, kayong pamilyang Liu ang payaso. Ang ganda ng palabas ngayon. Ano ang nangyayari? Bakit nasa kamay ng mga taga-pamilyang Ye? Ang cellphone ni Ginoong Du? Ang pamilyang Du, hindi kaya nalutas na talaga ang problema sa kanila. Mga apo ko. Kanina, sino ang gustong kalabanin ang pamilyang Ye? Naalala ninyo ba lahat? Ninuno, huwag po kayong mag-alala. Naitala na po lahat ng apo ninyo. Pagkatapos ng kasal ng ninuno, maghintay kayo sa isa-isang pagbabayad. Kaya pala kayo. Kayo ang nagnakaw ng cellphone ni Ginoong Du. Kaya pala ang tapang-tapang nila. Kasi wala kayong alam, ang pamilyang Du sa harap ng aming ninuno. Ay parang langgam lang. Parang langgam lang. Kailangan pa bang nakawin ang cellphone niya? Ang pamilyang Ye ninyo ay naghihingalo na. Mga kaibigan, habang wala pa si Du Xiao, sirain na natin ang kasal para may maipakita tayo sa pamilyang Du. Seg. 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 Hayaan ninyo silang sirain. Kung paano nila sinira, ganoon din sila magbabayad. Ang dilag ng pamilyang Su. Ako muna ang mag-enjoy sa kanya. Aba, hinahanap mo ang kamatayan. Nangahas kang galawin ako. Hindi ka palalampasin ni Du Xiao pagdating niya. Gusto ninyong magkatulong sa pamilyang Du. Madali lang, dalhin ninyo rito ang mga taga-pamilyang Du. Opo, ninuno. Sumigaw kayo. Kung hindi ninyo tatawagin si Du Xiao, ikaw ay isang maliit na cute. Ang baho ng bibig mo. Hindi gusto ng ninuno. Sa ginagawa mo, hindi ka ba natatakot sa paghihiganti ng pamilyang Du? Kuya, huwag ka nang makipagtalo sa kanila. Pagdating ni Du Xiao, katapusan na nila. Kayong dalawa, makinig kayo sa akin. Bumalik na ang kapangyarihan ng ninuno. Ito na ang huling pagkakataon natin. Tatay, ayoko nang bumalik sa bilangguan ng mga buhay na patay. Hindi talaga lugar yon para sa tao. Kayong dalawang walang utang na loob na apo. Ang pamilyang Du sana natin, sa ilalim ng pangangalaga ng ninuno, ay unlad sana, pero dahil sa inyong dalawa, Lolo, hindi ba't pinayagan din naman yon? manahimik ka, kung hindi lang kayo naging sakim, makukulong ba tayo? Sa bilangguan ng mga buhay na patay. Duli. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataon. Kung ano ang sabihin ng ninuno, yon ang masusunod. Ninuno. Malapit na ang mga tao ng pamilyang Du. Normal lang sa inyong mga bata na magkamali ng landas. Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ang sinumang gustong makipagkasundo sa pamilyang Ye, yumuko at humingi ng tawad. Ang nangyari ngayon ay parang hindi na nangyari. Huwag mo akong takutin. Kung maglakas loob kang tawagan si yung Master Du, luluhod ako at tatahol na parang aso. Ganoon din ba ang iniisip ninyo? Mukhang gusto ninyong kahakin ang isang landas. Hanggang sa dulo. Ito ang aking saloobin. Ang pamilyang Ye ninyo, Wala namang ibang gusto kundi. magdala pa ng ibang tao pa sumabak. Hindi kayo galitin ng pamilyang Du. Talaga, Mas malinaw ang pananaw ni Kuya. Ganun nga ang iniisip ng pamilyang Ye. Kung mas marami ang isasabak, mas lalo silang magiging ligtas. Grabe ang kalupitan ng pamilyang Ye. Gusto pa nilang gamitin ang pamilyang Du para labanan tayo. Pero, hampas luha lang yan. Noong una, akala ko ang pamilyang Ye ay isang alamat. Kaya lahat tayo ay takot magsalita. Pero ngayon, nag-aalsa na ang pamilyang Du. Hindi naman kayo espesyal,
Pamilyang Yi. Ninuno, nandito na ang mga tao ng pamilyang Du. Pwede na silang pumasok anumang oras. Binigyan ko na sila ng pagkakataon, pero hindi nila ito pinahalagahan. Kaya huwag kayong magreklamo sa pamilyang Ye. Mga tao ng pamilyang Du, Pumasok na kayo lahat. Du, Ano ba to? Ang mga tao ng pamilyang Du. Bakit may matakal sa paa? huwag sabihing si Ginoong Du ay nakulong talaga sa bilangguan ng mga buhay na patay. Ginoong Du, ano ba nangyari sa inyo? Hindi ba't sinabi nyo? Magtutulungan tayo laban sa pamilyang Ye? Bakit ganyan ang suot nyo? Sabi mo, wawasakin mo ang pamilyang Ye. Nga, Du Xiao, huwag kang mag-alala. Buong suporta ang ibibigay ng pamilyang Liu. tama. Nangahas kang siraan ako. Kailan ko sinabi, nalalabanan ko ang pamilyang Ye? Du Xiao, bakit mo ako sinasaktan? Ang pamilyang Liu namin ay magiging inyong kalyado. Magaling. Ang pamilyang Ye at pamilyang Du ay isang pamilya. Ang ninuno ng pamilyang Ye ay siya ring ninuno ng pamilyang Du. Nangahas kayong. Udyukan kami nasaktan ang ninuno. Nabaliw na ba kayong lahat? Kayo ang nagsabi na magdedeklara kayo ng digmaan sa pamilyang Ye. Bakit ngayon ay nagtatago na kayo? Nakakatawa talaga. Ang inyong pinagkakatiwalaang malaking suporta ay ngayon ay isang bilanggo at wala kayong kaalam-alam. Ang palabas ngayong araw. Ay talagang kahanga-hanga. San Chuan, Sumagot ka, kinakausap ka nila. ninuno. Kasalanan ko po ang lahat. Hindi ko po sila naturuan ng maayos. Ang aking mga apo, ninuno, patawarin niyo na po kami. Ninuno. Apo. Sumusunod po ako. Hinihiling ko po sa ninuno, bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. Nagmamakaawa na ang pamilyang Du. Ako, kami ang pamilyang Liu ay nakikipaglaban pa rin nang mag-isa laban sa pamilyang Ye. Hindi ba't sinabi mo sa akin na malapit nang bumagsak ang pamilyang Ye? Kaya ako lumapis sa emperador ng mga dragon at tinatanggal ko siya sa posisyon niya bilang Dragon King ng pamilyang Ye. Ako, San Chuan, kayo, mga taga-pamilyang Du, ay nakagawa ng kabutihan sa kabila ng inyong kasalanan. Umalis na kayo. Mamuhay kayo bilang ordinaryong tao mula ngayon. Salamat po sa muling paglikha, ninuno. Ngayon. Oras na para singilin kayo. Nang makita ninyong may kaunting problema ang pamilyang Ye, agad kayong naghahama. Gusto ninyong samantalahin at kumagat ng isang piraso. Ninuno, kami po ay pinilit din ng pamilyang Du. Nagawa namin ang katangahang ito. Kayo po ay napakabay. Patawarin niyo na po kami. Ang gustong kumagat sa pamilyang Ye, hindi ganoon kadali. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang pagbasag nyo ng mga gamit. Apo, naitala mo na ba lahat? Huwag po kayong mag-alala, ninuno. Naitala na po ng inyong apo. Walang makakaligtas. Paano nyo gustong magbayad? Ang mga ito, lahat ay napakahalaga. Ako, Nakabasag akong isang plato. Babayaran kong 1 bilyon. Ay, binaligtad ko lang ang mesa. Handa akong magbayad ng 30 bilyon. ang platong iyon, ordinaryong plato lang iyon. Ang pinakamahal na halaga ay 50 pesos. Hindi ba masyadong marami ang 1 bilyon? Kaya na nating bilhin ang hotel. Hindi lang sila hindi magagali. Bagus ay magpapasalamat pa sila sa atin. Salamat sa ninuno sa muling paglikha. Kami, ang pamilyang Liu ay handang magbayad. Magbayad ng 100 bilyon. Hai Cheng, kanina, noong dinakip ka ng pamilyang Liu, ilang sampal ang natanggap mo? 10. Isang sampal. 1 bilyon. Pakiusap, ninuno, maawa po kayo. Ang pamilyang Liu po namin. Hindi po namin kayang magbayad ng 100 bilyon. 100 bilyon. Ang pagbuhos ng tubig at pagbasag ng mga gamit kanina, hindi pa kasama yan. Alam po namin ang aming pagkakamali, pamilyang Liu. Pakiusap po, ninuno, maawa po kayo. Hindi po namin kayang magbayad ng ganoong kalaking pera. Sa maikling panahon. Hindi. Iba ka sa kanila. Iba. Sila, pwedeng magbayad ng pera. Ikaw, kailangan mong magbayad ng buhay. Ang pamilyang Liu po ay handang magbayad ng danyos. Ang pamilyang Liu po ay handang magbayad ng buong halaga. Ang apo kong si Zan, nagbabantay sa 4 na sulok, nagpapalayas ng mga dayuhan. Ilang beses siyang dumaan sa bahay nang hindi man lang nakakapasok. Dahil sa ilang paninira, inalis mo ang kanyang posisyon bilang Dragon King. Sa tingin mo, hindi ka ba dapat mamatay? Kasalanan ko po. Hihilingin ko po agad sa Dragon Emperor na ibalik ang posisyon ni Zan bilang Dragon King. Ang posisyon ng Dragon King, pinaglaban yan ng mga sundalo gamit ang kanilang buhay. Hindi ko hahayaang yurakan ninyo ang lugar na ito. Apo ko, sa tingin ko, ang posisyon ng emperador ng mga dragon, ikaw na lang ang gumawa. Sinusuportahan ka ng ninuno. Tama, Kuya Teng, diretso nating sipain ang kung sinumang emperador ng mga dragon na yan. Tayo mismo, ang pamilyang Ye, ang magiging emperador ng mga dragon. Apo, lahat ay susundin ang utos ng ninuno. Ang buntot ng lobo ng pamilyang Ye ay lumabas na nga.
Emperador ng mga dragon. Ang emperador ng mga dragon ay narito. Nandito ako. Hindi nila kayo magagalaw. Ang pamilyang Ye. Mahal na emperador ng mga dragon. Bakit po kayo pa mismo ang dumating? Kung hindi ako dumating, baka isipin ng lahat ng tao sa mundo na ang mundong ito ay pag-aari na ng pamilyang Ye. Sino siya? Ninuno. Siya po ang emperador ng mga dragon. Mas mataas ang kanyang lakas kaysa sa akin. Kung ipagtatanggol niya ang dalawang ito, baka wala na tayong magawa. Ang pamilyang Ye. Ikaw, ang ninuno ng pamilyang Ye. Ano ba ang emperador ng mga dragon? Naalala ko, noong huli akong bumaba sa bundok, wala pa akong narinig na emperador ng mga dragon. Ang palasyo ng dragon ay isa sa 4 na pinakamalakas na puwersa sa buong mundo. Kahit nahuli ang pag-usbong ng palasyo ng dragon, ang lakas naman nito ay pantay sa 3 ibang pangunahing puwersa. Ninuno, ang yaman at kasaysayan ng palasyo ng dragon ay halos katumbas ng pamilyang Ye. May narinig akong chismis na ang palasyo ng dragon ay may matandang hindi pa namamatay din. Yizan, kung ang pamilyang Ye mo ay yumuko at humingi ng tawad sa akin ngayon, ibabalik ko sa iyo ang posisyon mo bilang Dragon King. Ikaw, ninuno ng pamilyang Ye. Ano ang desisyon ninyo? Dahil sinusuportahan tayo ng emperador ng mga dragon, huwag kayong matakot. Hindi tayo magbabayad ng kahit isang piso. Kamahalang emperador ng mga dragon. Alagang walang takot ang pamilyang Ye. Isang plato lang ang nabasag ko. Tapos hinihingan ako ng 1 bilyong piso. Nga, kamahalan ng emperador ng mga dragon. Naging salot na talaga ang pamilyang Ye. Pakiusap, bigyan ninyo sila ng matinding aral. Kasinungalingan, kayo mismo ang pumayag na magbayad. Wala naman kaming pinilis sa inyo. Ang ninuno ng pamilyang Ye ninyo, kakasabi lang napapalitan ang palasyo ng dragon. Ano? Gagawin pero hindi aminin? Ninuno ng pamilyang Ye. Ang ganyang ugali mo na gagawin pero hindi aminin ay hindi man lang kamukha ng isang ninuno ng marangal na pamilya. Maliit na bata. Kailan ko naman? Ginawa pero hindi inamin. Hindi ka na dapat maging emperador ng mga dragon. Hayaan mong ang apo kong si Xiao Zhan ang maging. Kamahalan emperador ng mga dragon. Narinig niyo po ba? Ang taong ito ay labis na mapangahas. Naglakas loob na hindi igalang ang emperador ng mga dragon. At hindi igalang ang palasyo ng dragon. Kamahalan emperador ng mga dragon. Ang pamilyang Ye po namin ay walang intensyon na hamunin ang inyong autoridad. May mga tao lang po na nagtutulak sa likod. May nagtutulak, may nag-udyo. Ang sinabi ng ninuno ninyo. Kanina, narinig ko lahat. Maliban kung luluhod siya ngayon sa harap ko. Magmamakaawa at aaminin ang pagkakamali. Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip na ako mismo ang kumilos. Para burahin ang pamilyang Ye ninyo. Lumuhod ka. Ninuno, baka po pwede ninyo munang lambutin ang inyong paninindigan. Para magkaroon ng puwang ang emperador ng mga dragon. Sa tingin ko, ang emperador ng mga dragon ay hindi naman talaga gustong pahiyapan ang pamilyang Ye natin. Kayong mga bata talaga. Wala kayong pasensya. Sinabi ko na sa inyo, hindi siya ang emperador ng mga dragon. Hayaan nating si Xiao Zhan ang maging. Siguro ayaw lang ng aking asawa na mapahiya, kaya ayaw niyang yumuko. Bilang asawa, Dapat ko siyang tulungan sa kanyang mga alalahanin. Kamahalan, emperador ng mga dragon. Ako po, bilang ginang ng ninuno, ay humihingi ng paumanhin sa inyo. Bibigyan ko kayo ng mukha, pamilyang Ye. Kahit palumuhod ang lola ninyo sa pamilyang Ye. Sa pagkakataong ito, palalampasin ko kayo. Ayos lang ako. Hindi ka ba talaga nagitiwala sa akin? Pero siya ang emperador ng mga dragon. Sa loob ng ilang dekada, wala pang sinuman ang naglakas loob na haminin ang kanyang autoridad. Iwuku, talaga bang iniisip mo na ako ay hindi magagalit? Bakit ako na naman? Iwuku, ang apo mo ay nasa kamay ko ngayon. Kung hindi ka susunod, mamamatay lang. Ninuno, iligtas mo ako. Iwuku, Ang dangal mo ba o ang apo mo? Hindi ka pa baluluhod sa emperador ng mga dragon at hihingi ng tawad? Ano kung ninuno ka ng pamilyang Ye? Sa harap ng emperador ng mga dragon, isa ka pa ring langgam. Ngayon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, pakawalan mo ang apo ko at lumuhod ka sa kanya. Pangalawa, Babawiin ko ang lahat ng pag-aari mo. matagal nang walang sinumang nagsasalita sa akin ng ganyan dahil ayaw mong yumuko. Kung gayon, saksihan mo mismo. kung paano siya mamamatay. Ito ang paggamit ng sarili mong paraan. Laban sa iyo. Iwuku, paano ka naglakas loob na direktang atakihin ako? Papatayin ko ang buong angkan ninyo. Ano kung emperador ka ng mga dragon? Nandito ang ninuno namin. Kukunin niya ang buhay mo. Mabuti, kung igigit ng kamahalan emperador ng mga dragon, ang pamilyang Ye ay handang lumaban.
Bilang miyembro ng pamilyang Yi, handa rin akong haapin. Ito kasama ang pamilyang Ye. Mabuti. Yi Wugi. Lalabanan ninyo ba ang palasyo ng dragon? Magtataksil ba kayo sa bansa? Ay naku, ikaw na batang ito. Huwag kang puro bansa ang sinasabi. Noong araw, kahit gaano pa kalakas si Lao Tzu, hindi ba't bumagsak din ang kanyang bansa? Kamahalan emperador ng mga dragon. Naghimagsik na ang pamilyang Ye. Hulihin na sila agad. Hulihin na sila agad. Dahil sa kayabangan ng pamilyang Ye, dapat silang bigyan ng leksyon. Ang kamahalan emperador ng mga dragon. Selyo ng emperador ng mga dragon. Ang angkan ng Ye ay nagtaksil sa bansa. Burahin ang kanilang pangalan sa talaan. Hindi na poprotektahan kailanman. Ang sinumang tatakan ng selyo ng emperador ng mga dragon ay mawawalan ng kapalaran. Totoo pala yon. Ang lakas ng emperador ng mga dragon ay nakakatakot pala sa ganitong antas. Ninuno, hindi kaya sumuko na lang tayo? Selyo ng emperador ng mga dragon. Ibinigay pala sa iyo ni Xiao ang lahat ng ito. Mukhang itong apo ko ay paborito pa rin. May mata ka pala. Kilala mo pa ang selyo ng emperador ng mga dragon. Ang sinabi ko kanina ay mananatiling totoo. Kung handa kang lumuhod at humingi ng tawad, palalampasin ko ito sa iyo. Ito ay dati nang laruan ko lang. Ang pamilya ninyong Xiao ay itinuring pa itong pamana. Hanggang ngayon, Kung ganoon, ipadadala na kita sa kabilang buhay. Selyo ng emperador ng mga dragon. Selyuhan. Bakit hindi gumagana ang selyo ng emperador ng mga dragon? ito ay akin naman talaga. Paano ito magkakaroon ng epekto sa akin? Ibalik mo agad ang kayamanan ng aming pamilyang Xiao. Kung hindi, ang kahihinatnan ng pamilya ninyong Ye ay ang pagkalipol ng buong angkan. Ikaw na bata ka, kung ano-ano ang sinasabi mong pagkataksil at pagkalipol ng angkan. Ganyan ba ang puro ng lolo mo sayo? Tumayo na kayo. Huwag kayong matakot sa kanila. Ang kapangyarihan ng inyong ninuno ay higit pa sa inyong imahinasyon. Kayo, sa tingin nyo ba, Nakahanap na kayo ng kakampi. Huwag mong isipin na dahil nakuha mo ang selyo ng emperador ng mga dragon, magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Ngayon, ang pamilyang Ye ay magbabayad sa ginawa ninyo ngayon. Magbabayad kayo. Pagkatapos ng gabing ito, wala nang Ye na matitira. At ang pamilyang Ye ninyo ay hahatiin ng aming mga pamilya. Kahit pa lumuhod ang buong pamilyang Ye, ang 10 beses, hindi nito mapapawi ang galit ng emperador na ito. hindi nyo naman siguro iniisip na wala akong ginawa sa loob ng 800 taon, di ba? Ang 400 taong gulang na pamilya ay dumating. Ang 400 taong gulang na pamilya na hindi na nagpapakita sa publiko. Bakit sila narito? Baka naman, palasyo ng dragon. Walang ganoong lakas ang palasyo ng dragon. Bukod sa 4 na malalaking pamilya, ang pamilyang Jiang, pamilyang Huang, pamilyang Chen, ang kanilang kataywan, ay mas mataas pa sa palasyo ng dragon. Siya ang pinuno ng sekta ng King Yun. Sinasabing ang pinuno ng sekta ng King Yun ay nagtago na sa loob ng 100 taon. At ang pamilyang Jiang na kayang magpaulan at magpatuyong ulap. Matagal nang hindi. Nakakasama ang pamilyang Jiang sa mahahalagang kaganapan. Nandito rin sila. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang daming pinuno ng pamilya ang dumating. Lolo, bakit ka nandito? Nabalitaan mo rin. Tama. Ikaw ngayon ang Dragon Emperor ng Dragon Palace. May karapatan ka ring dumalo sa kasalan. Lolo, dumalo ka ba? Sino ang gumawa nito sa kasal ng Master? Ginulo ang kasal ng Master. Sinumang mga has gumawa ng gulo sa kasal ng Master? Kahit sino pa siya. Papatayin ang 10 henerasyon ng kanyang pamilya. Magaling kayong mga bata. Hindi nyo nakalimutan ang pinagmulan nyo. Akala ko hindi na kayo darating. Manahimik ka. Iwuku, karapat-dapat ka bang kausapin ang puno ng pamilyang Huang ng ganyan? Ang lakas ng loob mo. Mga has kang tumahol sa Master. Kayo sa Dragon Palace. Nakalimutan nyo na ba ang pagtulong ng Master sa inyo? Puno ng pamilyang Huang. Ang lakas ng pamilyang Huang ay mas mataas kaysa sa pamilyang Ye. Paano mo nasabi? Na siya ang iyong master. Walang Master. Ang pamilyang Huang ay hindi sana umabot sa ganito. Si Huang Sanqian, kumakatawan sa pamilyang Huang. Si Jen Yuanqing kumakatawan sa pamilyang Jiang. Si Chen Yuzhen, kumakatawan sa pamilyang Chen. Ang pinuno ng palasyo ng dragon, kasama ang kanyang apo. Binabati ang kasal ng aming Panginoon. Impossible. Paano nagkaroon ang pamilyang Ye? Ng napakaraming alipin mula sa malalaking pamilya. Tapos na. Talagang tapos na tayo. Ang pamilyang Ye. Paano sila naging ganito katindi? Hindi ko inakala na ang aking asawa ay ganito pala kalakas. Halika. Batiin ninyo ang inyong ginang. Pagbati sa ginang. Napakasama. Ang pamilyang Liu ay tapos na. Ito ba ang tunay na lakas? Ang ninuno ng pamilyang Ye. Kaya pala ang aking ninuno
ay naglakas loob na muling itatag ang palasyo ng dragon. Kaya pala ang pamilyang Ye, ang tunay na marangal na pamilya. Sa mundong ito, sino pa ang maglalakas loob na apihin ang pamilyang Ye? Mabuhay ang ninuno. Ang pamilyang Liu ay handang yalay ang lahat ng aming ari-arian. Hinihiling lang namin ang kapatawaran ni Ginoong Ye. Ginoong Ye, kami rin ay handa. Ibibigay namin ang lahat ng aming ari-arian. Handa kaming gawin yan. Hindi ako nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Kung ayaw ninyong maging kaibigan ng pamilyang Ye, edi maging kalaban na lang kayo ng pamilyang Ye. Ginoong Ye, huwag niyo na po kaming pasinin. Kasalanan po namin, hindi po namin kayo nakilala. Nga po, Ginoong Ye, isa po kayong dakilang tao. Huwag niyo na po kaming mga hamak na tao na patulan. Wensuan, ano ang gagawin mo? Ngayon nyo lang nalaman na mali kayo. Sinasabi ko sa inyo, huli na ang lahat. Umalis kayong lahat. Hintayin nyo ang agaparusa ng pamilyang Ye. Umalis. Tara na, tara na. Hindi ka paluluhod at hihingi ng kawad sa amo. Naging pipi ka ba? Magsalita ka. Hindi ko po kayo nakilala, at nagkasala po ako sa inyo. Patawarin niyo po ako. Lahat ay mapapatawad. Maliban sa'yo, bilang isang emperador ng mga dragon, makitid ang iyong isip, hindi mo pinahahalagahan ang sakripisyo ng iba. Anong silbi mo? Masama ang loob ng pamilyang Xiao. Hindi na sila ang aking mga alipin. Mula ngayon, ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Xiao ay kukunin, sila'y magiging karaniwang mamamayan. Lolo, ang pundasyon ng ating pamilyang Xiao, lahat ay nawasak sa iyong mga kamay. Walang kwentang apo, huwag mo akong hawakan. Panginoon. Lolo, King Mei, wala nang nanggugulo. Maaari na tayong magkatuloy. Ituloy ang kasal. Ang ikakasal na lalaki at babae, uminom ng alak sa magkasamang baso. Ginang, samahan kitang magpalit ng reserbang dami pang kasal. Babalik ako agad. Hindi ba't si MSU ang Campus Beauty? Si MSU nga, ang Campus Beauty. Nagkataon na may reunion kami ngayon. Sumama ka na sa amin. Paumanhin sa ibang araw na lang. MSU, ang Campus Beauty. Hindi mo ba kami pinapansin? Kaming mga dating kaklase. Siya ang Campus Beauty. Mayabang na siya noon pa man sa eskwelahan. Paano naman siya makikisama sa ating gayon? Ayos lang, Ginang. Pwede kang makipag-usap sandali sa mga kaklase mo. Hindi yan indahin ng ninuno. Ninuno, si Su King Mei pinatulan na ng matandang yan? Pinatulan na siya ng matanda, di ba? Su, ang reyna ng campus. Huwag ka nang mag-atubili. Halika't uminom tayo ng 2 baso. Halina tingnan ninyo. Sino ang nakita ko? Ang reyna ng campus ng ating eskwelahan, si Su. Siya nga ang reyna ng campus. Ang tagal na nating hindi nagkita. Ang ganda mo pa rin. Du Xiao, narinig ko noon na umamin ka sa reyna ng campus na si Su. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kailan ako umamin? Mayaman nga ang pamilyang Su. Pero kung ikukumpara sa pamilyang Du, mayroon pa ring agwat. Noong nag-aaral pa si Du Xiao, sikat na sikat siya. Malamang ang reyna ng campus na si Su ang umamin kay Du Xiao at tinanggihan. Masaya akong naging kaklis ko kayong lahat. Ang basong ito ay para sa inyong lahat. May gagawin pa ako, kaya alis na ako. Su King Mei, magkakakles tayo. Uminom ka lang isang baso at alis ka na? Hindi mo ba kami nairespeto? Yang ko yan. Hindi mo pa ba nakikita? Ang suot ni Su King Mei ngayon ay formal na damit. Ikakasal na siya. Tama. Gayon ang kasal ko. Umalis kayo sa daan. Bakit mo naman tinulak? Huwag kang maging walang hiya. Ginong Diu, inaapi niya ako. Hindi ba ito pagpapahiya sa ating mga kakles? Su King Mei, ikaw ang nagdala sa kanya para sa kapakanan ng ating pagkakaibigan.
Papaghingi ka ng tawad sa kanya kay Yang Qian. At tapos na ang usapan. Humihingi ng kawad. Karapat-dapat ba kayo? Sino ka ba sa tingin mo? Tinulak mo ang tao, kaya dapat kang humingi ng tawad. Para sa kapakanan ni Sue, ang Campus Beauty. Hindi ka na namin sisingilin ng bayad pinsala. Sapat na ang aming kabaitan. Kung hindi ka hihingi ng tawad, walang makakalabas sa pinto na ito. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang iniisip ninyo. Mula sa pag-imbita sa aking ginang na uminom, hanggang sa pagpigil sa amin na umalis ngayon, wala kayong ibang gusto kundi ang magyabang sa harap ng aking ginang. Iyon lang. Dahil sa inyo, mga kaklase sila ng aking lola, hindi ko kayo papansinin. Kung hindi, kayong mga basura. Hindi ninyo kayang harapin ang galit ng pamilyang Ye. Sino ka ba para? Sermonan kami? Naglakas loob kang saktan ako. Mamaya, sisiguraduhin kong luluha ka habang humihingi ng kawad sa akin. Kincheng, ayos ka lang ba? Lola, ayos lang po ako. Mas mahalaga ang kasal ninyo ni Ninuno. Tara na. Sandali. Ano ang tawag mo sa kanya? Lola. Sue, ang campus crush. Alaga namang napakagaling mo. Nagbakasal ka sa isang matandang lalaki. Malaking balita yan. Ang campus crush ng ating eskwelahan. Nagpakasal sa isang matandang hukluban. Linisin ninyo ang inyong mga bibig. Huwag ninyong siraan ang aking asawa. Sino ka ba sa akala mo? Tinawag ka lang naming campus crush. Lumaki na ang ulo mo. Ngayon, ang kasal na ito, huwag mo nang ituloy para hindi masira ang reputasyon ng ating class. Tama, Sue, ang campus crush. Sa ganda mong yan, dapat mayaman ang mapapangasawa mo. Hindi ba kayang-kaya mo yan? Bakit ka pa nagbulag-bulagan at naghanap ng matanda? Hindi ako sang-ayon sa kasal na yan. Kung sino ang pakakasalan ko, kalayaan ko yon. Wala kayong pakialam. Sino ba ang gusto mong pakasalan? Sukingme, bakit ang kapal ng mukha mo? Talaga bang gusto mong pakasalan ang isang bulok na matanda? Class monitor, kung kumalat ang balitang to, ano na lang ang isipin ng iba sa klase natin? Hindi natin siya pwedeng hayaan. Ang pesteng yan, nasirain ang lahat. Tama, sa kasal na yan, hindi ako sangayon. Kailan pa naging usapin ng pamilyang Ye ang mga bagay na dapat pagdesisyonan ng mga basura na tulad ninyo? Kung sino ang pakakasalan ko, wala kang pakialam. At wala ring pakialam ang lahat ng kakles ko. Wala kayong kinalaman dito. Suking Mei, hindi mo ba narinig ang sinabi ng class monitor? Hindi kanya pinapayagang magpakasal. Para sa ikabubuti mo. Para sa ikabubuti mo. Kailan ka pa naging ganito ka materialista? Du Xiao, aano kung ikaw na lang ang magpakasal kay Sukingme para hindi na maligaw ng landas ang ating campus belle Sue. Sedge, Kung ganoon, sige na nga, pakakasalan kita. Campus Belsu, bakit hindi mo pasalamatan si Dushao? Nililigtas ka niya, di ba? Sa tingin ko, dito na lang tayo. Magpakasal ngayon. Talaga namang hindi kayo nakikinig sa katwiran. Campus belle Sue, para sa ikabubuti mo lang naman ito, para hindi ka maligaw ng landas. Sa tingin ko, balang araw ay pasasalamatan mo rin ang mga kaklase mo. Sa ginawa nila ngayon. Sa ginawa nila ngayon. Anong ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako. Ninuno, may masamang nangyari. Dinukot ng ilang tao si Ginang. Walang hiya. Sino ang nangahas na saktan si Ginang? Ako ang unang hindi papayag. Sino? Kincheng, pangunahan mo kami. Sabay-sabay tayong pumunta doon. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba alam ang ginagawa niyo? Suking Mei, huwag ka nang magpumiglas. Para naman sa ikabubuti mo ang lahat ng ito. Ang pagpapakasal kay Binatang Du ay mas mabuti kaysa sa pagpapakasal sa isang matandang hukluban. Bitawan niyo ako. Unang yuko sa langit at lupa. Huwag. Ang alawang yuko sa mga magulang. Huwag. Bilisan mo na ang pagyuko. Pagsisisihan niyo ito. Suking Mi, pagkatapos ng kasal, hayaan mong si Binatang Du ang mag-alaga sa'yo. Malalaman mo agad kung gaano kaganda ang aking katawan. Yuko ng mag-asawa. Sino ka? Malalaman mo agad kung sino ako. Ayos lang. Ako na ang bahala. Walang ya. Bitawan mo ang asawa ko.
Naglakas loob kang saktan ako. Lagot ka. Hindi mo ba alam kung sino ako? Matagal na akong hindi. Personal na nananakit ng aw. Pinagagalit mo ako. Wala na bang batas dito? Aano ka naglakas loob na manakit ng tao sa harap ng lahat? Ako ang class monitor ni Sukingmi. Bilang isang class monitor, nakikita mong inaapi ang kaklase mo, pero wala kang ginagawa. Paano ka naging class monitor? Para sa kanya rin naman to. Ayaw lang namin siyang makitang magpakasal sa isang matandang hukluban. Ako ang tinatawag ninyong matandang hukluban. Sino ang gustong pigilan ang kasal namin ni King Mei? Anong nangyayari? Ang asawa ni Sukingmi, hindi naman mukhang matandang hukluban. Bakit ang bata niya? Hindi naman siya. Mukhang matandang hukluban. Wala akong pakialam kung sino ka. Naglakas loob kang manakit ng tao. Dito sa Yongkeng. Wala kang kalalagyan. Sa Yuncheng, wala pa akong naririnig na mas malakas pa kayang Master Du. Asawa ka ni Sukingmi. Kaya ano ngayon? 5 minuto lang ang nakalipas. Nalugi na ang pamilyang Du. Lahat ng ari-arian ng pamilyang Du. Ay kinumpis ka na. Lahat ng tao sa loob, ang mga negosyo ng pamilya ninyo, lahat ay malulugi. Ang mga bank card ninyo ay na-freeze na lahat. Wala na kayong anumang ari-arian. Si Emperador ng Kayamanan, si Dragon King, ang Emperor ng Pagsusugal at ang Diyos ng Pagsusugal. Ang mga ito ay mga taong sathi lang nakikita. Bakit ngayon? Sabay-sabay silang lumitaw. Ano ba talaga ang nangyayari? Dahil lahat sila ay mga lingkod ng aking ninuno, at gayon din, mga lingkod ng inyong kaklase, ni Sukingmi. King Mei, lahat sila ay mga kaklase mo. Paano mo gustong harapin ito? Wala akong ganyang kakliseng walang puso. Gusto kong lahat ng mga nanakit kay King Mei ay tuluyang mawala sa mundo. Sue, ang Campus Bell. Nagbibiro lang kami sayo. Pakiusap, patawarin mo kami. Sue Kingmei, alang-alang sa pagiging kaklase natin. Kahit minsan lang. Atawarin mo kami. King Mei, magkatabi tayo sa upuan. Nakalimutan mo na ba? Tingnan nyo, alang-alang sa dati nating pagiging magkaklase. Bigyan nyo kami ng pagkakataong mabuhay. May sinabi ang asawa ko. Ibibigay ko sa inyo. Hindi kayo nagsisisi sa mga ginawa nyo, kundi natatakot lang kayong haraping ang bunga ng mga kalokohan nyo. Ang lahat ng ginawa nyo kay King Mei, hindi makatawad. Tapos ng seremonya. Sabihin mo, hindi ba't parang matandang baka ka na kumakain ng sariwang damo? Ito ang huling ableta ng walang hanggang buhay sa mundo. Mula ngayon, isa ka na ring maandang baka. Paano kung pagkatapos ng 100 taon, hindi mo na ako mahal? Kung gayon, magkakaroon tayo ng maraming anak. Sa ganoon, wala na tayong oras para isipin ang ibang bagay. Ang bilis talaga ng panahon. Sa isang iglap, 6 na raang taon na ang lumipas. Nga. Hindi ko rin alam kung ano na ang nangyari sa mga apo ng pamilyang Su at pamilyang Ye. Gusto mo bang bumaba tayo sa bundok at tingnan? Say,